Kay Nakong Herrera, sinapubliko na natameme si Luis Troridon, abante tiklop na wala ng takas dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang, isang baho na naman ang pilit umaalingasaw. Ito ang balitang nakakagalit mga kababayan. May bagong na-discovering skandalo na naman, di umano ang Marcos administration mga... Ayan na naman tayo eh. May iskandalo na naman. Di na ba maubos-ubos yan? Kababayan na siyang matapang at taasang walang pagdadalawang isip na ibinunyag ngayon ni bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera na dapat malaman ng taong bayan at pilit ayaw di umanong ipalabas ng bayarang media sa publiko. Kaya mas minabuti naming ipalabas ito sa channel namin sa Pinas News Insider upang makarating at malaman ng taong bayan ang tunay na nangyayari sa bansang Pilipinas. Yes. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, isang katiwalian na naman di umano ang muling nalantad sa publiko. 10 billion pesos para sana sa scholarship, pinaghahanap na rin mga kababayan. 10 million. Grabe. Talagang parang napakasisiw lang sa kanila yung mga ganong kalalaking pera. Isang malaking katanungan ngayon kung nasaan na ang 10 billion pesos. Billion pala, million pa yung nabanggit ko. Kababayan, nalaking tulong sana sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga mag-aaral. At isa sa nagbunyag o nagsiwalat nito ay si bagong henerasyon Party List Bernadette Herrera na isa sa mga matatapang na congresswoman na kahit kailan hindi iniwan at tinalikuran ang mga Duterte dahil lumalaban nito para sa tama at katotohanan. Ito si Kong Herrera, napanood ko to, talagang matapang, talagang binubulgar lahat eh. No? Para sa taong bayan. Hindi lamang ang 10 billion pesos ang matapang na isiniwalat ni Congressman Bernadette Herrera. Marami pa siyang isiniwalat sa video na ito na dapat niyong malaman. Kaya't mas mabuting panoorin at alamin natin kung ano ang mga ito. Ayon pa sa kanyang post online mula sa kanyang official Facebook page, nakangiti po ako pero nakakapanghina. May 10 bilyon ng pondo pero walang scholarship para sa mga solo parents at anak nila. Nangako na ang CHED. Bantayan natin, singilin natin para sa kinabukasan ng bawat pamilya. Diba? Ayan no, may 10 billion ang pondo pero walang scholarship para sa mga solo parents at anak nila. Ayan, hinahanap yung pondo na yan. Samantalang yung kay VP Sara, 125 million ilaban mo sa 10 billion. Diba? Si VP Sara yung naiipit doon sa 125 million na talagang pinatunayan naman na wala naman siyang ginawang kasalanan doon o anomalya sa 125 million na yun. Yang mga perang yan, yang mga pondong yan, yang mga bilyon-bilyon na pondong yan, bakit hindi nila inuungkat yan? Bakit hindi nila pinag-uusapan? At yung mga katulad at yung mga katulad lang ni Kong Herrera ang nag-uungkat ng mga ganyan. Oh, nasaan na yung mga matatapang na gustong mag-impeach kay VP Sara? Bakit hindi nila yan punahin? Yang 10 billion na yan. Hindi lang yan. Mga flood control project, ghost project, dapat yun eh. Kaya sa atin ako naiisip ko at hindi mawala sa isip ng mga tao na ang mga Duterte ay pinupolitika lang. Kasi sa dami ng problema, gaya ng problema na to, hindi nila pinapakailaman. Diba? Mas dapat maging alarmado sila dito. Maalarma sila dyan dahil 10 bilyon ang pondo. Hinahanap yan. Tapos ganyan lang. Parang baliwala lang sa kanila. Samantalang dun sa 125 billion ni BP Sara, halos nagkakanda-ugaga sila.
Di ba? Oh. Kung tutusin yung 125 million na yun, props lang nila yun eh. Dinadagdag lang nila yun para may pag-usapan, para may ibintang kay Sara Duterte. Pero ang totoo, ang purpose talaga na gusto nilang mangyari doon, gusto nilang matanggal si Sara Duterte at isa yon sa mga sandata na ginagamit nila yung 125 million na yon. Pero hindi makalusot yun. Diba? Kasi nga alam niyo kung bakit. Oh, pinatutunayan naman mismong COA na nga nagsasabi, wala namang anomalya na ginagawa si BP Sara eh. Yung COA ang nakakaalam ng mga ginagastos kung tama ba o mali. Oh, pinatunayan nila, wala namang mali. O etong mga 10 bilyon na to, nasaan na to? Nako. Quote, narito ang full video at ang nakakagulat na revelasyon ni bagong henerasyon party list Bernadette Herrera na sa kabila ng bilyong-bilyong korupsyon sa flood control, tila isang katiwalian na naman ang muling nabunyag sa publiko na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso. Kaya't dapat malaman ito ng taong bayan, lalong-lalo na ang mga nagpapakahirap para lamang makabayad ng buwis sa pamahalaan. Narito't panoorin ang full video. Nasa batas, 3 years na yung solo parent law. Pero hindi sila nakakapagbigay ng scholarship sa mga solo parents at anak ng solo parents. Yun pala, may 10 billion! May 10 billion! Ayaw may... Hello po, mga ka-BH. Nakangiti po ako, pero kahapon nanghina po ako dahil for the first time kong nakita na may 10 billion earmarked revenue pala ang CHED para sa scholarships. Ang sakit-sakit po ng loob ko. Grabe, Dahil nasa 10 batas, billion? 3 years na yung solo parent law. Pero hindi sila nakakapagbigay ng scholarship sa mga solo parents at anak ng solo parents. Yun pala, may 10 billion! Ulitin ko, 10 billion na para sa TESS scholarship na nandoon sa earmark revenue. Yan po ang balanse as of December 2024. Pero as of Grabe. to date, nasa 11 billion na po yan. Kasi po, dito po nanggagaling ang earmark revenue galing sa CHED. Ibig sabihin, every time nagbabayad pala tayo ng travel tax natin, napupunta dapat sa scholarships. Kaya, samahan niyo po akong kalampagin ng CHED. Nag-promise sila. Kita nyo, kawawa naman yung mga estudyante, oh. Diba? Yung mga umaasa sa scholarship, tapos ganyan lang yung nangyayari. Talagang para-paraan, no? Para makatisod ng konting salapi. Diba? Kay Congressman Robert Nasal na tututukan na nila ang paggamit sa pondong to. For this year, 799 million lang ang nirequest nila for 2026. Naku naman, napakadami pong nangangailangan, kaya samahan niyo po akong bantayan ng earmark revenue. Dapat kaya namin pinasang batas, gusto namin lahat ng bagong henerasyon graduate ng high school, Yes. nakapasok ng kolehiyo. Yes. At ito dapat ang solusyon. Oo. Samahan niyo po akong bantayan Kailangan ang yan. 10 billion or 11 billion earmark revenue ng CHED para mapunta sa college scholarship ng Yes. ating mga bagong Kasi henerasyon. kung tutuusin, maraming gumagraduate ng high school na hindi na makapag-college dahil syempre hindi na kaya ng magulang. Alam naman natin sa hirap din ng buhay, di ba? Depende na lang talaga kung may kinikita na maganda-ganda, kayang-kaya pag-aralin. Yung iba nga nagwo-working student na lang para matustusan nila yung pag-aaral nila sa college. Ngayon, etong mga inaasahang mga scholarship na to, na bilyon-bilyon na scholarship, malaki ang maitutulong niyan sa mga scholar, no, para sa college. At makakatulong yan sa mga magulang. Siyempre, menos-menos ng konti yan. Oh. Tapos, ganito lang ang maririnig natin na medyo pati ba naman yung kinakalabit din? Ako naman, grabe naman. Maawa naman kayo sa mga Pilipino. Kung tutuusin, lagi ko sinasabi, ang Pilipinas napakayaman na itong bansa na to. Kung tutuusin, kung walang kurakot. Oo! Diba? Kumbaga, isa tayo sa pinakamagandang bansa kung tutuusin eh. Magaganda isla sa atin, dinadayo nga tayo ng mga turista dito. Halos ang tambak na mga turista dito na tumitira, dito na ano. Kung wala lang mga kuraks dito, napakaunlad ng bansa natin. Kaso hindi eh. Hindi lang pera ang madami. Hindi, konti na lang. Wala tayong pera pero madaming kuraks.
na high school graduate at syempre ng lahat ng gustong magkolehiyo nating mga kababayan, lalo na ng ating mga solo parents at anak ng solo parents. Mga ka-BH, samahan niyo po ako Mga sa solo parent. Ayan, no? Kailangan ng mga solo parent yan na nagpapaaral ng anak nila hanggang college. Diba? From the net, ang budget na hiningi ng Malacanang is 898 billion. Ang na-approve after deliberation ng Congress and Senate, 1.1 trillion ang na-approve. So a total of 214.8 billion increase in the budget of DPWH. Ngayon, syempre para ma-accommodate yung increase na yan, kailangan may bawasan tayo within the DPWH budget at kailangan kumuha pa tayo mula sa ibang departamento. Budget, Talagang binabudget, no? Grabe. Hello po mga ka-BH. As promised, i-discuss ko po sa inyo. Trabaho na lang kaya ako sa gobyerno, no? Kasi diba, easy money, oh. Grabe, makakatunay. Yung DPWH budget for 2025 para mas maintindihan natin yung 2026. Pero nandito na rin yung proposal ng 2026, but I don't want to delve into that first because may bago yatang budget of DPWH isasubmit sa amin considering we have a new secretary on board. So let's just have to wait for that. Ang DPWH budget is composed of two things, programs and projects. Discuss muna natin yung programs. Under programs, meron tayong general and administrative support, meron tayong support to operations, at meron tayong operations. Under operations, nandoon po yung lahat ng mga ginagawa sa lahat ng kalsada ng ating bansa at ganoon nandoon yung flood control. Sa operations, meron tinatawag tayong 001, yung 001, which is ensure safe and reliable national road system. Anong nasa ilalim nun? Asset preservation, network development, and bridge program. After 001 or 001, meron tayong 002, which is to protect lives and properties against major floods. So dito po pumapasok ang mga flood control management program natin. At meron tayong convergence and special support program. Kami nating So program, that's no? under convergence and special support program. Nakikita nyo, that's number 1 to 12. Dito po pumapasok yung congressional initiative. Yung pwede po kaming mag-request at pag na-approve po yung request namin, papasok po siya sa Basic Infrastructure Program o yung Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps or CPAG. So doon lang po pumapasok yung mga requested program. Ano po ba yung congressional initiative? Ako bilang party list representative, minsan sumusulat kami ng mga request letters sa DPWH na hoping at umaasa na yung mga request sa amin ng mga barangay captains, ng mga mayors, ng mga councilors, susulat po kasi sila sa amin. Nagpapatulong, kailangan nila ng multipurpose hall, kailangan nila ng daan, kailangan nila ng flood control. At kami po ay umaasa na sana may ma-approvean. So doon po yan nag-fall under sa BIP or Basic Infrastructure Program. So ulitin ko, ang programs, general and administrative support, support to operations, and operations. Ang importanteng maalala natin sa operations, meron siyang 001, 002, at yung 003. convergence and special support program. Sa projects naman po, dalawang bagay yan. Locally funded at foreign assisted. So, under foreign assisted, meron pa rin ulit tayong 001 at meron pa rin ulit tayong 002. Kasi meron din tayong mga foreign assisted na mga asset preservation, network development, bridge program, at flood management Ayan, program. iniisa-isa sa atin ni Kong Herrera yan, no? At syempre, Pinapaliwanag. meron din tayong National Building Program under the projects. So, ipopost ko na lang to sa comment section para mas makita niyo po ang detalye. Anong importanteng makita natin dito sa DPWH budget? Ito po yung mga major na para makita niyo, alam niyo naman, ang proposed budget sa NEP ng DPWH from Malacanang is 898 billion. Pero alam niyo naman po, ang na-approban sa GAA ay 1.1 trillion. Grabe. So, ganun po kalaki yung in-increase ng budget. Parang may, ano ba yan? Pasobra ba yan? Ang nangyari sa budget ng DPWH mula NEP hanggang na-approban siya. Ang major dito, general and administrative support, nabawasan po yan ng 4.3 billion. So, mula sa kanilang request na 17, ginawa pong 13 billion sa GAA, ito po yung approved. So, merong decrease of 4.3 billion. Doon naman po sa
support to operations, nabawasan po yan ng 78 billion. Tapos pagdating naman po sa operations, yung operations po nag-increase ng 342 billion. Grabe no, yung mga nadidinig natin dito, puro bilyon-bilyon no. Samantalang tayo, hindi pa tayo nakakakita ng bilyon. Diba? Grabe no, pag iisipin mo, ang sarap talaga magtrabaho sa gobyerno. Minsan. Kaya may napanood nga akong vlog ba yun? Tinanong yung bata, sabi, anong gusto mo maging paglaki mo? Maging DPWH. Di ba? Kasi kita mo naman, bilyon-bilyon ang nakikita nilang pera dyan. Di ba? Hindi ko naman sinasabing kinikita nila, nakikita. No, nakikita nila. Tayo, hindi nga tayo makakita ng bilyon-bilyon eh. Hundreds thousand nga lang, hirap na tayo. Bilyon pa kaya. Naku, parang kasarap-sarap humiga nun sa pera pag nakakita ng bilyon-bilyon. Pero mantakin mo, yung pera na yan napakadaling kitain, no? Kasi nga, alam natin sa mga buwis ng gagaling yan. Sa dami ng tao dito, buong Pilipinas. Diba? Buong Pilipinas. Kaya ang bilyon na yan, napakabilis lang. Kaya talaga pag ikaw na nasa gobyerno ka nagtatrabaho, minsan, ang hirap paglabanan yung pagiging honest sa hindi. Di ba? Mas lalong-lalo na, may kasabihan tayo, ang pera ang kahinaan ng tao. Lalo na pag marami kang problema sa buhay mo. Dito naman po sa foreign assisted, alam niyo naman po nangyari dito, mula 70 billion, naging 23 billion. So a total of 47 billion ang total na natanggal sa budget ng support to foreign assisted programs. Sa bawat category, i-add natin lahat ng mga binawas. 4.3 plus 78 billion plus 47 billion. That's a total of 130.4 billion na mga binawasan na items within the DPWH budget. Pero nag-increase naman tayo sa operations ng 342 billion. Saan kukunin yung 342 billion? 342, ima-minus mo dun sa binawasan mo within the DPWH budget na 130, ibig sabihin may total na 211 billion na kinuha mula sa ibang departments para matugunan ang total change or increase in budget of DPWH na 214.8 billion. Siguro sa susunod na episode, or papakita ko na lang din po ito. Makikita niyo po Kalkulado ni Congressman Herrera. Walang labis, walang kulang, talagang pinaliwanag sa atin. ito po lahat ng mga program titles na na-delete. Ang total na deleted na mga projects from DPWH ay nagtototal po siya sa 78 billion. Ito naman po ang total na na-insert ng mga new titles. Total naman po niyan ay 370. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre nato ngayon natin kanina si Congressman Herrera. Ayan, no, isa-isang pinaliwanag sa atin. Talaga grabe, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan natin dito. Sana all may bilyon. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.